Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, Senator Marcoleta tinuluyan na pahiya na naman ang mag-asawa. Ayan, umuwi ng luhaan si Marcos Jr. Senator Marcoleta tutuluyan na sa Lunes. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto mga ka-review natin, pasadahan po natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Yan o, mga kababayan, isa pong pari mga kababayan ang nagmukhang ob-ob. Ayan na. O, sasabihin na natin, nagmukhang ob-ob. Ito po ang balita, no? Ay grabe naman itong si Father. Ginagawang tanga ang mga Pilipino. O, sabi niya po kasi dito mga kababayan, itong si Father Robert Reyes mga kabayan. Sabi niya po, ewan ko lang kung sasang-ayon kayo sa kanya, pero ako I really disagreed, no? Oh, sabi niya, nakakatakot noong panahon ni Duterte, ha? Yung tatay, sige gawin yung presidente, yung anak, ha? Babalik ang reign of terror sa ating bansa. Sabi niya dito, pagod na tayo sa pananakot. Teka lang mga kababayan. Sino po ba ang natatakot sa mga panahon ni former President Duterte? Eto, direktang tanong, Father, di ba? Kung natatakot ka po, ang tanong ko sa iyo, adik ka po ba? Ayan mga kababayan, nagtatanong lang po tayo kung addictus po ba itong si Father. Kasi sa mga panahon ni former President Duterte, no, yung mga involved sa mga illegal na droga, ang mga takot, mga kababayan. So ngayon, ang tanong, addictus ka po ba, Father? Bakit naman, pananakot po ba yung ganong klaseng pamumuno? Disiplinado ang taong bayan, di ba? Di tulad ngayon, mga estudyante, di ba? Ang mga involved, yun ba ang gusto mo, Father? Hindi. Sa totoo lang, Father, di ba? Father Robert Reyes, gusto mo ba ng ganon? Yung ngayon, mismong mga magulang nila, di ba? Nung nakaraan nga lang, yung ina niya di ba? Tinadtad ng isang adiktos, mga kababayan, chinap-chap, pinagtataga, di ba? Yung isang adiktos ng rape, sa schools, di ba? Yung mga teachers natin masyadong apektado diyan sa sa nangyaring 'yan. Akala niyo ba mga student lang affected diyan? Hindi, pati mga teachers. Kaibigan ko teacher, apektado sila. Di ba? Nakakatrauma, nakakapraning daw ang magturo ngayon, mga kababayan. Bakit walang mga disiplina ang mga estudyante? Kulang sa disiplina. Walang kinatatakutan ang mga estudyante, mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat, pero meron po talagang mga hinayupak na hindi talagang nakikinig sa kanilang magulang, sa kanilang mga teachers. Ganun ba ang gusto mo, Father? Hindi, tinatanong ko lang po mga kababayan kung ganun po ang gusto ni Father. Ayaw niyang makabalik ang Duterte dahil daw sa sawang-sawa na, ano sabi niya? Dahil sa pagod na daw si Father sa mga pananakot. Kailan kayo tinakot? Kayong mga priest, kayong mga pari, tinakot ba kayo noon? Ni former President Duterte? Ay nako, wag po tayong maglukuhan. Sige, taong bayan na lang po ang mag-analyze, mag-analyze kung ito po bang sinasabi ni Father ay makatotohanan, di ba? Sabagay, totoo naman talagang takot na takot ang mga adiktos noon. Pero yung mga inosente, yung mga law-abiding citizens, takot ba sila? Hindi. Mas gusto nga nila yun di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Eto, si President Bongbong Marcos Jr. muna. Kasi mga karibin natin, talagang naghugas kamay na naman po. Naghugas kamay na naman po ang ating Pangulo. Yes, sabi na yes. Sabi po dito sa balita,
PBBM, sabi ni PBBM, Duterte alam umano ang flood control scam pero walang aksyong ginawa. Are you sure? Balikan mo yung mga balita. Ha? Balikan mo yung mga balita. Ano pala ang ginagawa ng Presidential Anti-Corruption Commission ni Greco Belica? Di ba? Napakarami pong mga empleyado ng DPWH ang pinagsisibak, mga kabayan. Okay? At saka takot po sila gumawa ng korupsyon noon eh. Sa panahon ni former President Duterte. Meron, pero syempre yung iba natatakot. Diba? Meron namang korupsyon noon pero limitado lang. Hindi tulad ngayon. Lantaran na. Siguro ko noon mga patago-tago lang yung mga korupsyon nila. Diba? Pero ngayon mga kabayan. Ewan ko lang. I'm not saying na mag-agree kayo sa akin. Sige. Do you agree dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Na yung korupsyon ay galing pa kay former President Duterte at hindi niya nagawa ng paraan ha? Ano po ba ang linabanan noon ni former President Duterte? War on illegal drugs and war on corruption, kung matatandaan ninyo mga kababayan. Diba? Kaya imposible po itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. And I think ang presidente po natin, this is my personal opinion, ewan ko lang sa inyo, at hindi ko po kayo, diba, hindi ko kayo kinukumbinsi na maniwala sa akin, kayo na mismo, okay? Kayo na po mismo ang mag-isip kung naghuhugas kamay lang ba ang Pangulo or talagang wala siyang alam, mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. Dahil ito, papasadahan din po natin itong si Adjong. Ginagawa tayong bobo, tanga ni Adjong, mga kababayan. Ito, Representative Adjong, sabi po dito kaya dumami ang private lawyers kasi malakas ang ebidensya ayon kay Congressman Adjong. Inayupak naman yan. Kung malakas talagang ebidensya ninyo, diba? Kahit isa ka lang, Adjong, diba? Kung malakas ang ebidensya ninyo, kahit isa ka lang, kaya mo na yan. Huwag nang magparami pa ng ano. Kasi nagdagdag na naman po sila ng ano ng mga private prosecutors, mga kababayan. Nagdagdag naman po sila. At isa nga siguro si Barbers diba? Barbers, yung dating congressman, diba? Binabaliktad mo Kaya dumami ang private lawyers ninyo, private prosecutors ninyo. Dahil masyadong mahina, okay? Masyado pong mahina ang ebidensya ninyo. Kaya marami kayo, para marami pong mag-isip kung papaano ninyo ito i-handle ng mabuti, nang manalo naman kayo. Pero kahit anong gawin ninyo, kahit gaano pa yan kadami dyan, mga kababayan, kung ang ebidensya ninyo ay mahina yan, mga kababayan. Okay? Maliban na lang. Diba? Kasi, you know, lahat naman tayo nanonood ng mga pelikula diba? Minsan, hindi naman natin nila lahat. Sa pelikula napapanood natin yung mga judge, diba? Yung mga na nababayaran, diba? Na ba-blackmail yung mga judge, diba? Parang ganun. Pag yan pong strategy ninyo ang ginawa ninyo, tulad ngayon, mga kababayan, diba? May nangyayaring ganyan For example na lang, yung pagbaliktad ng dalawang senador, di ba? Strategy na po nila yon, di ba? Para manalo sila dito po sa impeachment. Di ba? Yung pagbaliktad ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Chis Escudero, that is part of the strategy ng prosecution. Whether we like it or not, parang gano'n na rin po ang lumalabas. Di ba? Tingnan niyo yung mga pelikula, mga kababayan. Diba? May mga nangyayaring ganyan Yung iba, yung mga testigo biglang bumabaliktad, di ba? Tapos yung iba, hinaharas pa yung pamilya ng judge, di ba? Parang gano'n sa mga pelikula. At dito nga sa sinasabi nating example, yung pagbaliktad ni Joel Villanueva at ni Escudero, that is the best example na masasabi natin, eto na pala, gumagalaw sila para manalo. No? Pero kung sasabihin po ni Adjong dito na kaya po sila kumuha ng maraming abogado, supposed to be, mga kababayan,
yung ano eh, yung mga congressman na mga panel, di ba? House panel ng House of Representatives, sila po dapat ang gumagawa ng kanilang trabaho. Hindi po yung mga prosecutor. Pero ngayon, nag-iiba. Oh, yung mga prosecutor na tuloy yung nagtatrabaho, mga kaubayan. Di ba? May narinig ako dyan eh. Si General Macanas ba yun? Correct me if I'm wrong, mga kaubayan. Pero ganun din po yung concept. No? So kayo, naniniwala ba kayo kay Adjong na malakas ang ebidensya? Or talagang mga bobo sila at hindi nila, or wala talaga silang ebidensya, mga kaubayan? Alright? Just comment down below, mga karibin natin, no? At eto, kanina pinag-usapan po natin itong dalawang mga hudas, si Joel Villanueva at si Chis Escudero, ba? Ewan ko lang kung totoo po ito, mga kaubayan. Sabi po kasi dito, no deal. Ayan Remulla tinitiyak na hindi pa rin ligtas sa mga kaso sina Villanueva at Escudero. Aba, kapag ito po ang nangyari, mga kaubayan, congratulations BP Sara. Dahil babaliktad ang dalawang ito. Alam naman po nating lahat, wag na tayong maglokohan na itong dalawang ito ay bumaliktad patungo sa kampo ni si Gatchalian dahil po sa mga kaso nila. Si Escudero nga, hindi pa nag 1 week yung pagbaliktad niya. 3 agad sa kanyang mga kaso ang na-dismiss. Di ba? Ganyan sila kahalatado, mga kaubayan. Kaya itong sinasabi dito, mga karibin natin, maybe this is for the show, no? Pakita lang ito. Huwag kayong maniwala, mga kabayan. Pero ewan ko lang sa inyo kung maniwala kayo. Pero para sa akin, huwag tayong maniwala sa mga palabas na tulad nito. Bakit? Nilalaro lang nila ang taong bayan. Kunyari, tutuluyan, pero hindi naman pala. Ang tutuluyan talaga nila ay si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Obvious na obvious kayo eh. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. First, read my post-visit statement on this official visit that we have just completed here in Canada. So, to our friends in the media, ladies and gentlemen, good morning. I am pleased to report on the productive meetings that we have had with Canada's top government officials and key economic players during our stay here in Vancouver, British Columbia. Ushering in a new chapter in our ties with Canada, Prime Minister Carney and I announced the elevation of Philippine-Canada relations to a strategic partnership. This move, while reflective of the deep and strong bilateral relations that we have developed with Canada, also catalyzes our next steps towards the new phase of our relations in ensuring the sustained and dynamic growth of our bilateral ties. Mahaba na ang pagkakaibigan ng ating mga bansa at halos 1 milyong Pilipino na ang naninirahan dito sa Canada. Ngunit sa biyaheng ito at meron pa ho atang nakasabit sa kanyang alangala kaya ganon siya ng ganon, no? Pambihira talaga. Teka lang, mga kabayan, eto, si Asedre, di ba, tauhan po ito ni Remulla, ni Romualdez. Ito na, mga kabayan. Kasi si Romualdez, tinutuluyan na ni Ombudsman. Ito ngayon ang balita, mga kabayan. Asedre on alleged moves to impeach Ombudsman Boying. Nothing is impossible. Yari ka, Boying. Nothing is impossible. Kasi yan, tinutuluyan mo na si Romualdez. Kaya itong inayupak na aso ni Romualdez dyan sa House of Representatives, nothing is impossible na. Grabe. Posible bang ma-impeach ngayon si Boying, mga kabayan? Matutuwa po talaga ang taong bayan kapag ma-impeach ngayon si Boying Remulla, no? Mag-ano ka na, may harap ka na sa media. Huwag ka na munang sumihot. Bihira ka naman. ating minarapat na paigtingin at isulong ang mga importanteng kaganapan sa ating pakikipag-ugnayan sa Canada sa larangan ng Baka tumulo yung tubig sa ilong niya kaya kailangan continuous yung pagsingkot niya. seguridad, kalakalan at komersyo at iba pa. I have tasked the Secretary of Foreign Affairs, Maria Teresa Lazaro, to work together with Canadian Foreign Minister Anita Anand to create a plan of action focusing on joint initiatives that will help both our countries adapt to shifting global realities, address shared challenges, and build capacities for future-ready partnerships.
This takes into Partnership, account current global and regional developments, including rapid changes in technology, as well as social and environmental challenges that bring together uncertainty and volatility. And this is that seems that will have an impact on the future of our two nations. Prime Minister Carney and I agreed on the strategic importance of the Indo-Pacific and the need for Canada's sustained engagement with the region. In support of Philippine interests and in line with our strategic location in the Indo-Pacific, we agreed to build Yan ang problema, English ka ng English, ang nakakaintindi lang sa'yo, yung mga oligarko mong kaibigan. Correct. Tagalog ka kasi, Yeah. buwisit na to. on our shared regional priorities. Kahit ako, hirap ako umintindi sa buwisiting na English na yan eh. Ganda-ganda ng salita natin, English ka ng English. Punta ka sa Amerika, pagkatapos ng termino, parekulong ka doon, manya ka. As we move forward. English ng English. I spoke about the three main pillars of the Philippines' chairship of ASEAN this year: building prosperity corridors, strengthening peoples, and strengthening peace and security anchors, as well as our unified response to ensure energy and food security and the protection of our nationals in light of geopolitical changes. I reaffirmed the Philippines' commitment to work with Canada and ASEAN in concluding the negotiations for the regional ASEAN-Canada Free Trade Agreement this year. I also thank Prime Minister Carney for Canada's vocal and consistent support in upholding the rule of law in the South China Sea, particularly on the basis of UNCLOS. Rule of law ka ng rule of law, pagkaharap ninyo ng China, Wala rin. taklop ka naman. Yeah. Sabagay, isa yan sa mga ano nila, sa mga ika nga exit Strategy. plan nila dyan sa dyan sa napakalaking ano na yan, pag nanakaw sa kawan ng sambayanan, yung West Philippines Sea. Talagang pagliliyabin nila yung issue dyan pagka hindi na-impeach si BP Sara. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pagliliyabin nila yan para maisagawa nila yung kanilang mga pinaplano. Mga bangag nga. Wala naman silang pakialam. And the 2016 Arbitral Award. I convey the hope that as we celebrate the 10th anniversary of the Arbitral Award, Canada will continue to be one of the leading voices in upholding the award as an unassailable part of the corpus of international law. I committed to work with the Prime Minister in standing against economic coercion, increasing our bilateral trade, and building resilient supply chains. On this last point, I thank Prime Minister Carney for the decision to participate in the Luzon Economic Corridor with an initial investment pledge of $2 million Canadian to support infrastructure, the supply chain, and clean energy projects within the LEC. I witnessed with Prime Minister Carney the signing of the Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. This underscores the importance of energy security, economic security, sustainable economic growth, and resilient supply chains in supporting economic prosperity and the global energy transition. I also met with top officials of Canada's key economic players. Some of them have been actively engaged already in the Philippines, and they employ thousands of workers. However, we still look forward to the eventual entry of more Canadian companies into the Philippines investment landscape. During the high-level roundtable meetings with leading Canadian companies and industry leaders, I underscored the Philippines' commitment to fostering a competitive, sustainable, and innovation-driven economy. The discussions focused on strengthening cooperation in mining, critical minerals, energy, the IT BPM sector, key industries that will support the country's industrial transformation, digital economy, and long-term economic resilience. Conversations with the IT BPM companies also focused on global artificial intelligence hubs and learning centers that will serve as centralized AI-driven facilities to upskill these companies' global workforce. Amidst the complex geopolitical uncertainties that continue to shape our global strategic partnerships, pursuing a deliberate strategy for trade diversification
has become an economic imperative, especially with like-minded parties such as Canada. I highlighted the Philippines' strategic role as a trusted investment destination and reliable partner for Canadian businesses seeking to diversify operations and expand in the Indo-Pacific region. I also met with the B2 Gold Corporation, Ano nangyari? Oceana Gold Corporation, TELUS Corporation, and NQX to discuss their investment plans in our country. Sipon yata yun ah. All these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Thus, it is already timely that we presently are negotiating a free trade agreement with Canada, which we hope will further strengthen our economic cooperation once it enters into force. I am pleased with the deepening So yan mga kabayan, wag na po natin tapusin yung speech ni ano ba ito? Press con ba ito mga kabayan? Wag na po natin tapusin, wala rin naman tayong naiintindihan. Puro English no? Anyway, sa kanya pong pagsasalita mga kabayan, no? Meron daw mining di ba? O hindi nga po nabanggit pa diyan, pero nakita ko sa balita 1.9 billion or million mga kabayan. Correct me if I'm wrong investment coming from Canada, mga karibin natin. Pero mining, okay, magmimina po sila dito sa Pilipinas. Yari na naman tayo nito mga kabayan. Ano sa palagay nyo? Wala bang corruption dyan sa mining na yan? Kung sa ayuda nga, may corruption. Dyan pa kaya sa pagmimina? Nakaw. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.